Ito ang Marikina Infanta Highway na tinatawag rin noon na Marcos Highway. Pero ngayon, popular ang kalsadang ito sa tawag na Marilaki Highway. Ang kalsadang ito ay may habang 117 kilometers. Dumadaan ito mula lungsod ng Marikina patungo sa mga probinsya ng Rizal, Laguna, at ang pinakadulo ay matatagpuan sa bayan ng Infanta, Quezon. Kilala ang Marilaki sa scenic views nito ng Sierra Madre Mountain Range. Dahil sa matatarik at kurbadang daan, ang ruta ay naging paboritong destinasyon ng mga motorista na naghahanap ng isang exciting na ride. Ilan sa mga kinagigiliwan sa kalsadang ito ay ang kurba at twisties ng Rizal tulad ng Big C at ang Devil's Corner na siya rin pinagmumula ng maraming aksidente. Kilala rin dito ang tambayan ng mga riders sa tinatawag na manukan. Mga tanawin na iyong madadaanan tulad ng lihim na Lagusan at ang bulubunduking lugar ng mga probinsya ng Laguna at Quezon. Marami ring mga paboritong stopover at rest points dito tulad ng mga coffee shops at restaurants. Kaya sa videong ito ang panibagong ruta na ating lalakbayin. Magmomotor tayo sa kahabaan ng kalsada ng Marilaki Highway hanggang marating natin ang pinakadulong bahagi nito. Good morning guys! Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Time check, alas 5 na po ng madaling araw. Umalis tayo ng Bulacan ng alas 4. Andito na tayo ngayon sa Marikina. Dito nagsisimula ang kalsadahan po ng Marilaki. At papunta kami ni Suki sa next stop namin sa Shell Boso-Boso ng Antipolo. So kita-kits tayo doon pag maliwanag na. Alright, narating na natin ang Shell Boso-Boso dito sa Antipolo, Rizal. Kasama natin si Suki syempre, ano. O dito, pwede kayong mag-stop over bago kayo umakyat doon sa mga twisties na part ng Marilaki. Meron dito ang Shell Select. Pwede kayong magkape, pwede kayong kumain. Nagkakape ka, tapos kumakain ka ng tinapay, nakaharap dito sa magandang tanawin. Ang solid dito sa Boso-Boso Shell. Hindi na natin kailangan umakyat ng mataas sa bundok para makakita ng ganito kakapal na sea of clouds. Okay, tapos na tayo mag-stop over sa Shell Boso-Boso. So ngayon, ipagpapatuloy na natin yung ginagawa nating pagmumotor hanggang marating natin yung pinaka dulong bahagi ng kalsada na to, itong Marilaki Highway. At kurbada na rin yung mga kalsada na dinadaanan natin ngayon, no? Tingnan nyo yung gitna ng kalsada, double solid yellow lane. So ibig sabihin yan, hindi tayo pwedeng overtake ng basta-basta. More on mga blind spot yung mga kalsada na dinadaanan natin ngayon dito sa Antipolo. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalapad yung kalsada na dinadaanan natin dito. Part pa din yata ito ng Antipolo, Rizal. Nasa 6 lanes yata ito kung di ko nagkakamali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi ko mabilang. Ang lapad. Ito na yung simula ng ahon dito sa Marilaki Highway. Ayan, mararamdaman na rin natin yung talagang ahon. Wala pa tayong idea kung gaano pa tataas yung mga kalsada na paahon dito na
pwede nating daanan sa banda pa ron. Tapos dito sa Marilaki may mga part dito na tinatawag na Big C, Devil's Corner, Manukan. Yan, dadaanan natin yan mamaya. Yun yung mga sikat na spot dito sa Marilaki Highway. Ang tawag pala sa kalsada na to dati ay Marcos Highway, pero ngayon mas sikat na siya sa pangalan na Marilaki Highway. Pero grabe, ang ganda ng kalsada, asfaltado. Kaya talagang smooth na smooth yung magiging ride nyo rito. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit talagang sikat na sikat itong Marilaki sa mga katulad natin na rider, no? Bukod sa mag-i-enjoy ka sa mga twisties, tapos sa tanawin, grabe yung kalsada, napakaganda. Woo! Sarap! Mag-iingat lang po tayo, no? Pag tayo ay dadaan dito, iwasan natin kumain ng linya. Sarap ng bangkingan nyo dito, guys. Basta iwasan lang natin maging kamote, no? Yung tamang tulin lang ng patakbo natin. Huwag tayong maging responsable sa daan para hindi tayo makapahamak ng kapwa natin na motorista. Uy, may namimitik, oh. Ayos. Yan ang isa pa sikat dito, yung mga namimitik, yung mga nagpipicture. Kaya kapag nakakita kayo dito ng ganyan sa mga gilid ng kalsada, lalo na sa mga part ng kurbada, Marilaki is not a racetrack, ride safe. Yan, makikita natin na merong sign na gano'n, no? Dahil talagang pinag-iingat ang mga motorista na dumadaan dito. Dahil kilala ang Marilaki Highway sa malimit na aksidente. Gawa nga po ng ibang mga rider na talagang irresponsable, nagkakarera dito, talagang banking kung banking. Kaya ang resulta, nadadamay pati yung ibang mga rider na maayos magmaneho. Kaya kapag andito tayo sa Marilaki, enjoy lang natin yung ride natin. Ang daming puno sa gilid ng kalsada, no? Ang lilim, saka malimig yung simoy ng hangin. Time check, 7:14 AM. Sarap mag-rides ng ganitong oras dito, oh. At hindi lang sikat sa mga rider yung lugar na to, no? Pati itong mga siklista, madami din kayong makikita rito. National Park and Wildlife Sanctuary. Leave no noise, trash, cigarette, butts, please. Meron ditong spot, tapos merong spider web dun. Ang dami nyo rin makikita rito, mga bulaklak sa gilid ng kalsada, yung mga ganito, kulay dilaw. So may mga spot din pala dito na pwede kayong hintuan, tambayan, magpahinga, pansamantala. Andito na pala tayo sa kilometer 47, Baras, Rizal. Ito na pala yung kalsada na binabaybay natin ngayon, no? Wala nang katapusan yung kurbada na dinadaanan natin, no? Ito na yata yung Big C, yung sikat na kalsada dito sa Marilaki. Kaya nakikita ko sa mapa, eh. Ito na nga. Ayun, may nakasulat, Big C Deli Cafe. May kape pala dito. Ayos. Grabe din pala yung pagkaka-kurba ng kalsada na to, no? Tabi muna tayo. Tingnan natin yung tinatawag nilang Big C dito. Alright, narating na natin yung tinatawag nila dito na Big C. Isa ito sa mga sikat na spot dito sa Marilaki Highway. Gustong gusto tong dinadaanan ng mga kagaya natin na
motorista dahil nga maganda yung pagkakakurba ng kalsada, kaya naman nabansagan ito na Big C. Yan, mababasa nyo, slow down, accident prone area. Marami na din ang mga na-aksidente rito, no? Yan, tingnan natin, no? Yung mga rider na nagbe-banking. Kung pagmamastan po natin sa pinakataas o sa aerial shots natin, itong tinatawag nila na Big C, talagang masasabi natin na isang malaking letter C yung pagkakadesenyo ng kalsada na to, no? Makikita natin na talagang popular o sikat itong Big C dito sa Marilaki, dahil makikita natin dito ang daming mga nakadikit na stickers mula sa mga rider. Biyahe na ulit tayo. Ang dadaanan naman natin yung tinatawag nila na Devil's Corner. Pagkatapos nun, yung Manukan naman. Okay, let's go! Pagkatapos ninyong daanan yung Big C na tinatawag nila dito, ayan, talagang sunod-sunod na to na mga kurbadahan na kalsada yung dadaanan ninyo, no? Mas patindi ng patindi yung twisties na dinadaanan natin. Ito na yata yung Devil's Corner. Ito na nga. Hinto muna tayo. Andito na tayo sa isa pa sa mga kilalang spot dito sa Marilaki, at ito po yung Devil's Corner. Lapitan natin. Sikat na sikat ito sa mga rider na katulad natin, no? At kahit sa social media. Bakit? Dahil dito sa spot na to, marami ng aksidente ang naganap. Yung mga nakikita natin ng mga aksidente sa Facebook, sa Marilaki, dito po pangkaraniwan sa part na to. Ayan, yung mga big bike, oh. Oh. Grabe, oh. Napakatulis ng kurbada, kaya talagang kailangan mag-ingat tayo dito kung tayo tatawid. Wow. Yung pagkakakurba nung kalsada na to na tinatawag nila na Devil's Corner, grabe yung siko, no? Kaya marami na aksidente rito kasi mula doon sa pinakataas, pabulusok siya na pababa. Kaya kapag hindi mo na control yung bilis ng takbo ng iyong motorsiklo, talagang posible na ma-aksidente ka. Kaya tinawag ito na Devil's Corner. Okay, nakadaan na tayo sa Big C, tapos itong Devil's Corner. So dalawa na yung mga kilalang mga spot dito sa Marilaki ang ating nadaanan. At yung susunod na yung tinatawag naman nila na Manukan. Okay, daan na tayo sa Devil's Corner. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pabulusok, tapos bigla siyang liliko. Kaya kapag matulin yung takbo mo, mahihirapan ka talaga na kontrolin yung bilis. Lalo na kung halimbawa ay hindi ka naman talaga bihasa sa pagbabanking-banking. Talagang posible na aksidente ang kahantungan mo. Bukod sa kailangan dahan-dahan lang tayo at meron tayong disiplina sa pagdaan sa kalsada na to, kailangan maging listo rin tayo habang binabaybay natin yung kalsada. Ito na yata yung tinatawag nila dito na Manukan. Maraming nakatambay ng mga rider dun eh. Ito na nga yun. Alright, so pagkatapos ng Devil's Corner, ito na, narating na natin itong Manukan. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung mga rider na makikita nyo rito, nakatambay, kukwentuhan. Ang ganda kasi ng pwesto. Tabi muna tayo dito sa gilid ng kalsada. Hindi po kalayuan doon sa may Devil's Corner na hinintuan natin kanina. Ito na yung dadaanan ninyo. Isa rin sa mga sikat na bahagi ng kalsada na to sa Marilaki. Ito po yung tinatawag nila na Manukan. So bakit nga ba tinawag na Manukan itong bahagi ng kalsada na to ng Marilaki? Ito po ay dahil maraming mga manok ang makikita natin dito sa
kanang bahagi natin, no? So kung maririnig nyo po sa audio natin yung mga tilawak ng manok. Dito po sa tinatawag nila na manukan, talagang ito, kilalang kilala ng mga motorista na tambayan. Kung mapapansin nyo po, habang tayo ay andito, maraming mga rider ang nakaupo doon sa may gilid. Dahil nga po malilim, maraming puno, malamig ang simoy ng hangin. Kaya talagang perfect spot ito para sa mga rider na gustong magpahinga habang pinagmamasdan yung mga dumadaan din na mga kapwa natin na motorista. Lalo na yung mga tunog ng mga big bike na talagang napakasarap sa tenga, no? So yan po yung mga makikita ninyo o yung mga kaganapan dito na masasaksihan nyo sa Marilaki Highway. Especially kapag pupunta kayo dito ng weekends, Sabado, Linggo, grabe napakaraming rider dito. Ngayon ay Wednesday, kaya hindi pa masyadong marami yung mga rider na nakasabayan natin. Kaya medyo smooth lang yung ginagawa natin na paglalakbay o yung biyahe na ginagawa natin papunta doon sa pinaka-destination natin. Infanta Quezon, 39 kilometers. Okay, so nasa 39 kilometers pa yung magiging biyahe natin para mapuntahan yung pinakadulo netong Marcos Highway o mas kilala ngayon na Marilaki Highway. Andito na tayo ngayon sa Tanay, Rizal. Ito naman yung kalsada sa Marilaki na ating binabaybay ngayon. Ang dami ng mga pwedeng kainan dito sa part ng Tanay, Rizal, dito po sa kahabaan ng Marilaki Highway. Sunod-sunod na to. Ayan, merong Lomi Barako, Kapihan, mas marami talaga. Ito pa yung mga pwede ninyong pagpilian na kainan dito: Cielo Alto, Martesem. Tapos hanap na rin tayo dito ng pwede nating kainan. Dahil andito na rin naman tayo sa Tanay, Rizal, hindi pa tayo nag-almusal. Kanina nagkape lang kami ni Suki sa tinapay. Time check, alas 9 na ng umaga. Eto, mukhang maganda yung spot na to, Jillian Marie Cafe. Yun nga ba yung pangalan ito? Medyo blind spot lang dito. Ito pala. Yan, ito. La Francos Veranda. Mukhang maraming kumakain dito ng mga rider, Tingnan nyo, daming nakadikit na stickers. Mukhang okay naman yung nahintuan natin dito na restaurant. Kasi may nakikita ako na overlooking doon, puntahan natin. Ito yung overlooking na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Makikita ninyo dito yung nakapalibot na kabundukan ng Sierra Madre. Ayan, Medyo natatakpan lang nitong dahon ng niyog. Pero solid yung tanawin dito. Marerelax din kayo habang kumakain. Tingnan nyo naman kung gaano karaming stickers ang makikita nyo rito sa restaurant na nahintuan natin. So hindi nakakapagtaka dahil maganda talaga yung pwesto nila dito, kaya talagang tatambayan ng mga kapwa natin riders. So syempre, maraming mga stickers, ilalagay din tayo ng stickers dito. So sa mga followers and subscribers natin, yan, pagka napunta tayo rito sa restaurant na to, makikita nyo yung sticker natin. Ito natin lalagay. Corn silog, yan, fried rice, tapos corn beef, meron siyang sunny side up na itlog, tapos gulay. Kay Suki naman, ang in-order niya, bangsilog. Nag-order din tayo ng cafe latte, ice, pampagising ulit para hindi tayo antukin sa biyahe. Okay na din yung lasa nung corn silog nila sa halagang 190 pesos. Tapos yung kay Suki naman na bangsilog, 200 pesos yun. So okay naman yung lasa. Okay. So yung bangsilog, okay daw sabi ni Suki. Alright, tapos na tayong kumain sa La Francos Veranda dito sa Tanay, Rizal. At kung kayo ay abutan ng gutom sa daan, ito man ay breakfast or lunch dito sa parte ng Tanay, Rizal, okay dito. Ang dami yung pwedeng pagpilian ng mga restaurant at coffee shop.
meron tayong dadaanan dito na kalsada. Grabe din yung pagkakabilog nito. Parang mas malupit pa to doon sa Big C na dinaanan natin kanina, no? Parang racetrack. Kung titingnan natin sa aerial shot, pag nagpalipad tayo ng drone dito, grabe yung pagkakabilog. Tapos makikita ninyo, Sierra Madre yung tanawin sa gilid natin, no? Sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit tinawag na Marilake itong kalsada na dinadaanan natin ngayon, no? So ang ibig sabihin po ng Marilake ay Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. So MA stands for Marikina, RI stands for Rizal, LA stands for Laguna, at ang QEE stands for Quezon. So ayan po yung mga bayan o mga probinsya na ating dadaanan habang ating binabaybay itong kahabaan ng kalsada ng Marcos Highway, o mas kilala ngayon na Marilake Highway. Meron ditong open area, oh. Tapos medyo may pagka-diretso yung overlooking Sierra Madre. Tapos makikita rin pala dito yung ano, yung windmill doon sa Pililla, yung pinuntahan natin. Tanaw din dito. Ayun guys, oh, kitang kita sa bundok. So part na pala ng Pililla, Rizal yan. So dahil nga dito tayo sa probinsya ng Rizal, halos magkatabi lang din yung Tanay at Pililla, kaya nakikita natin. Tapos doon nakikita na rin natin yung Laguna de Bay. Tanaw din dito. Nagsisimula na namang dumilim ang kalangitan. Mukhang aabutan tayo ng ulan, ah. Talaga ngayong buwan ng bear months, ngayon October, malimit talaga yung pag-ulan. Pero dun sa part na yun, maganda yung kulay ng langit, eh. Asol na asol. Ito lang yung kulay itim. Ang ganda ng bundok na nakikita natin dito sa harapan natin, oh. Ang taas. Tapos ang kapal ng punong kahoy. Malagong malago yung mga nakabalot na punong kahoy, oh. Tapos nakadagdag pa yung ganda ng kalsada na dinadaanan natin doon sa kabundukan ng Sierra Madre na ating nakikita rito. Uy, meron tayong nadaanan dito, oh, nakasakay sa kabayo. Wow. Uso pa din pala dito yan. Andito pa rin tayo sa bayan ng Tanay, Rizal. Pero sabi nung nakausap natin na lokal dito, malapit na daw tayo sa Santa Maria, Laguna. Ito yung bundok na nakita natin kanina na medyo malayo. Palapit tayo ng palapit. At talagang sobrang kapal ng mga puno ng bundok na ito. Kumbaga sa salitang hindi mahulugang karayom. Nakakatuwang makakita ng ganyang mga bundok, no? Na merong makapal na punong kahoy. Tingnan ninyo yung napakatayog na bundok sa harapan natin. Grabe, nakakalula guys, oh. Ang kapal ng punong kahoy. Ito yata yung sinasabi nila na lihim na lagusan. Marami din daw humihinto rito para magpa-picture. Wow. Nakakakilabot. Para tayong nasa Jurassic. Yung tipong kapag ka dinerecho mo to, parang papasok ka ng portal. Ganon yung pakiramdam.
Kung titingala ka, talagang nakapakatayog at nakakalula yung bundok na to. Eto, meron tayong dadaanan na viewing deck. May mga humihinto rin dito. Mukhang maganda yung tanawin. Wow. Oo nga, overlooking pala dito. At tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo sa likod ko. Refreshing. Kahit na inaabot na tayo ng init ng araw sa biyahe natin, pero kapag ganito yung mga tanawin na nakikita natin, talagang masasabi natin na sulit. Kita rin pala dito yung mga windmill dun sa Pililla, Rizal. So eto, may nakakasabayan tayo ng mga rider din. Yan sila ma'am, saka si sir. Ano po pangalan nyo? Richmond po, sir. Yan, shoutout kay sir Richmond Ignacio, saka kay... Hello po, Ma'am Ruby po, Ignacio. Yan, kay Ma'am Ruby Ignacio. Nakita Hello natin po. dito, nakatambay Shout din. out. Ganda kasi nung tanawin eh. Tapos meron pa tayong nakilala dito. Subscriber daw natin si sir. Saan ang pangalan niyo, sir? Sir Glenn. Yan, shoutout kay Sir Glenn. Lagi po kayo mag-ingat. Ride safe po. Hi, sir. So, tatambay muna kami ni Suki dito. And then after that, babiyahin na ulit kami. Santa Maria, Laguna. Pasok tayo dito. At nakakita kami ni Suki dito, nagbebenta ng buko. So titikman natin yung buko dito sa Santa Maria, Laguna. Tapos meron ding binebenta na rambutan. Sir, magkano po kilo ng rambutan? 50 lang po yan. 50 pesos. Dito po ano yan sa Santa Maria, Laguna. Oh. Kilala din ang Laguna sa prutas na rambutan, ano? Tapos lansones. Bibili tayo niyan ng 1 kilo para matikman din natin kung gaano kasarap ang rambutan dito sa Laguna. Tamis, no? Solid. Sarap ng buko nila dito, guys. So kung kayo ay magra-ride din dito sa Marilake at nakita nyo tong sign na Santa Maria, Laguna, yan. Pwede kayong huminto rito para makahigop ng sariwang sabaw ng buko. Solid, guys, sarap. Grabe yung bilog ng kalsada rito sa may parte ng Santa Maria, Laguna. At iba rin ang simoy ng hangin dito. Malamig din. So 12:54 ng tanghali, pero tingnan nyo, ang lamig ng panahon dito. So pagkatapos nating daanan ang bayan ng Tanay, Rizal, andito na po tayo ngayon sa bayan naman po ng Santa Maria sa probinsya po ng Laguna. Hanggang dito pala sa bayan ng Santa Maria, Laguna, liku-likong kalsada pa rin yung dadaanan natin, no? After ng Santa Maria, Laguna, Infanta Quezon na yung ating dadaanan. Malapit na yata tayo sa Infanta Quezon, dun sa pinaka-arko. May eskwelahan dito, New Little Baguio Elementary School. Ito na pala yun. Ayun! Mabuhay ka, Infanta Quezon. So ito yung sikat na welcome arch dito sa Infanta Quezon. Tabi muna tayo rito. Pagkatapos ng ilang oras natin na pagmamotor, narating na rin natin ang Infanta Quezon. So ito yung kilala na arko dito sa Infanta Quezon. Bahagi pa rin po ito ng Marilake. So makikita natin dito maraming humihinto rito ng mga turista, motorista, dahil talagang
sikat na sikat itong arko ng Infanta rito sa Quezon. Ito yung makikita nyo rito na kilometer 90 oh. Tapos pinakasulat nga na Little Baguio Botanical Garden. So makikita natin oh, may mga rider din dito na nagpapa-picture. Hello po ma'am sir. Yan. So narating na natin ang Infanta Quezon. Ang gagawin namin Suki, ipagpapatuloy pa namin yung ginagawa namin pagmumotor dito sa kahabaan ng Marilaki Highway hanggang marating natin yung pinaka endpoint. O tara. Ang sarap magmotor. Let's go! Sarap magmotor. Let's go! Dito pala yung pinaka-entrance ng Little Baguio Botanical Garden. Tapos parang meron din silang hotel dito. Meron pa siya lang sa pinakaloob. So kung andito na kayo sa Infanta Quezon, pwede kayong pumunta dyan para makita ninyo kung ano yung meron doon sa Botanical Garden. 1:35 ng hapon pero ramdam natin yung lamig dito. Hindi lang natin na-tsempohan na makapal ang fog dito sa Infanta Quezon. May mga time din na makikita natin na makapal yung fog dito sa kalsada, saka sa mga tanawin na makikita nyo rito. At yan, inabutan na tayo ng ulan dito sa parte ng Infanta Quezon. Pero maliwanag ang kalangitan. So siguro hinto muna tayo dito, palipas muna tayo ng ulan. Medyo naging okay na yung panahon, maliwalas na ulit ang kalangitan. Pero maghanap tayo dito ng pwede nating kainan. Dahil dito sa Infanta Quezon, alam ko merong kilala dito na kainan eh. Hungry Tummy yata pangalan nun. Ayun, ito. Yan. Hungry Tummy. Okay, dito tayo. Alright. Dito na kami manananghalian. Hello po. Dito sa Hungry Tummy, marami kayong pwedeng pagpilian na pagkain, no? Ang specialty daw nila dito ay bulalo. Eto guys. Yan, 450 pesos. Tapos itong lechon kawali. Pero sabi ni ate, subukan daw namin yung pasit canton at tinakdakan. Kaya ito yung pinili namin na pagkain. Ang sarap ng pansit nila dito sa Hungry Tummy. Kung kayo ay magpaplano din na puntahan ito, subukan nyo ito guys. Sobrang sarap. Ito naman yung dinakdakan nila dito. Masarap din yung dinakdakan nila dito. Kaya kung kayo ay mapapasyal din dito sa Marilaki, dito na kayo kumain sa Hungry Tummy. Sobrang mag-enjoy kayo dito at sulit na sulit ang sarap ng pagkain nila. Alright, tapos na tayong kumain. Yun na yung pinakatanghalian namin ni Suki. Time check 3 PM. So yung kinain na natin, yung pwesto ng Hungry Tummy, yun po ay sa Real Quezon. So medyo naguluhan tayo ng konti, no? So ito palang left side, ito pala ang Infanta Quezon. Tapos yung right side daw, yung pwesto ng Hungry Tummy, yun daw ay parte ng Real Quezon. Biyahe na ulit tayo at palamig ng palamig. Dahil nakikita natin na mas kumukulimlim ang kalangitan. Mukhang aabutan na naman tayo ng malakas na ulan. Meron din pala ditong ganito, yung roller sa gilid ng kalsada, parang sa Cordillera. Ito yung sumasapo sa mga motorista na pwedeng mag-overshoot. Dahil nga kurba-kurba yung daan dito.
Meron tayong falls na dadaanan dito. Ayan, oh. Waterfalls. Hindi lang ganun kalakas yung agos ng tubig. Siguro may mga time na buhos talaga yung tubig dito, no? Lapitan natin. Ayan, no? Waterfalls sa gilid ng kalsada ng Marilaki Highway. Iba talaga yung saya at sarap ng ride kapag ganito kagandang kalsada yung minomotor mo, no? Parang simula nung tayo ay nagmotor sa Marilaki, parang iilan lang yung may part na tapal o inaayos na kalsada rito. More on ganito yung kondisyon ng daan na dadaanan nyo rito. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalinis ang kalsada rito sa part na to, lalo dito sa Quezon. Samahan mo pa ng mga tanawin na talaga namang magpaparelax ng iyong biyahe habang kayo ay nagmomotor. Wow, ang kapal ng pine trees. Tingnan nyo guys, oh. Oh, grabe yung part na to, oh. Grabe, parang hinihilot yung ulo natin. Nakaka-relax pagmasdan yung mga ganitong napakagandang pine trees sa gilid ng kalsada guys, oh. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung pine trees na ating dinadaanan. Sa Cordillera, yung mga pine trees doon, makikita natin malalaki yung mga puno, tapos medyo malalaki yung mga dahon. Dito, yung mga pine trees na makikita ninyo, mga payatang puno, tapos medyo may pagkapino yung dahon niya, oh. Sobrang nakaka-relax yung bahagi ng kalsada na to ng Marilaki, yung punong-puno ng pine trees na yun. Meron din pala tayong dadaanan na ganito dito, bulusok pababa, tas biglang kurba. Yan, pababa na tayo. Para tayo nasa Bungabon, Nueva Ecija. Ganon kalulupit yung mga sikong kalsada na dadaanan nyo dito. Tingnan nyo naman ang ganda ng kabundukan ng Sierra Madre na ating nakikita, no? Tapos dun sa pinakatuktok ng bundok, makikita natin na unti-unti na rin nababalot na makapal na fog yung mga puno. Wow. Look at the view. The scenery na makikita nyo rito. Ito na pala yung tulay na merong waterfalls, yung Kakawayan Falls, dito sa Kakawayan Bridge. May resort na rin pala dito. So kung gusto ninyong maligo, pwede kayong bumaba dyan para makaligo kayo doon sa mismong pinaka Kakawayan Falls. Slow down, accident prone area, check brakes, low gear. So ibig sabihin, bulusok na tong kalsada na dadaanan natin. Kaya kung makikita ninyo yung sign, pinag-iingat yung mga motorista na dadaan dito. At literal, nabulusok nga na pababa. Kaya no, tawang hindi tayo nagagas, oh. Tulin. Matakbo tayo ng 60. Woo! Grabe. Tulin. Tapos yung bundok, oh.
Woo! Gaano kasarap magmotor sa mga ganitong ruta na ating dadaanan. Kaya naman talagang masasabi ko na nakaka-addict magmotor dahil sa ganito kagandang tanawin ng Pilipinas na masasaksihan mo sa iba't ibang panig ng bansa natin. Dito sa Luzon, magpunta ka ng south, magpunta ka ng north, talagang matutulala ka na lang sa mga madidiscovery mong ganda ng mga bayan at probinsya na ating napupuntahan. Especially yung mga ganitong klaseng mabubundok na lugar. Dito sobrang sarap mag road trip. Ayan o guys, tingnan nyo naman. Wow, grabe, paraiso yung lugar na to. Wow. Yung babagalan mo na lang yung takbo mo para mas matagal mong makita yung ganda ng tanawin, no? Woo! Sarap magmotor. Ito pa yung isang falls na madadaanan nyo dito sa Pinlock Bridge. Hindi ko lang alam kung makikita rito yung waterfall sa taas ng tulay. Silipin natin sa baba. Okay, yung ilog lang pala yung makikita natin dito. Tapos yung mga malalaking bato. Grabe yung kapal ng puno. More on pine trees yung makikita natin dito. Napakapayapa ng lugar na to. Kaya talaga namang hindi tayo magsasawa na puntahan yung ganitong mga lugar, no? Kahit malayo pa yan. May bahagi ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang bansa natin. Tingnan mo, luntian na tanawin, matatayag na kabundukan na halos humaharik na sa ulap yung mga puno sa tuktok, oh. Dito naman sa kabilang bahagi, ito naman yung overlooking na makikita nyo rito. Makapigil hiningang mga tanawin ng kabundukan. Mas mataas pa tayo sa ilang bundok na malapit sa atin, ano? Bukod dun sa mga malalayong bundok na matatayog. Kaya naman, kung titingin tayo sa baba, dahil nga mataas yung pwesto natin, kitang-kita natin yung tuktok ng mga puno. Meron palang ginagawang kalsada rito. Nasilip po dun sa ilalim na kumbaga ampaw yung pinakakalsada. Siguro nagkaroon ng landslide dito sa bahagi ng kalsada na to. So pwede nyo ring makita yan kapag pinuntahan nyo to kaagad pagkatapos nyo mapanood yung vlog natin na to. Sa lahat po ng bayan o probinsya na dadaanan nyo dito sa kahabaan ng Marilaki Highway, halos parehas lang yung mga kalsada na dadaanan ninyo, asfaltado, malulupit na mga zigzag. Syempre meron ding magandang tanawin. Pero dito sa part ng Infanta Quezon, tingnan nyo naman guys, kung gaano kamalaparaiso yung lugar na to. Kaya masasabi ko na isagad din nyo hanggang Infanta Quezon kapag pupunta kayo ng Marilaki para makita ninyo yung napakagandang tanawin na to. Hihinto at hihinto talaga para pagmasdan at makapagpa-picture dito. Andito na tayo sa Barangay Magsaysay, Infanta Quezon. Dito sa Barangay Magsaysay, meron kaming nakikita
na isang ilog. Ang ganda ng kulay ng tubig. Gusto sana naming puntahan ni Suki, kaso ngayon ay alas 5 na ng hapon. Titingnan namin bukas kung mapupuntahan namin yung ilog dito. Dahil nakita namin sa drone, ang ganda nung ilog dito sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Andito na po tayo sa mas mababang bahagi ng kalsada ng Infanta, Quezon. Malapit na tayo sa pinaka-endpoint ng Marilaki Highway. Eto, nakikita ko na. Yun, pag nakita ninyo yung kulay puti at asul na yan, no? Eto na yung pinaka-endpoint ng Marilaki Highway. Natagos din natin sa wakas. Yun, ang gusto ko lang naman talaga ipakita sa inyo yung ganda ng Marilaki Highway. At nagtagumpay tayo. Narating natin yung pinakadulo. Mabuhay Infanta, I love Tongohin. So ito siguro yung pangalan ng barangay na nasasakupan dito po sa bayan ng Infanta, Quezon. Kaya po maraming salamat sa sumubaybay simula po umpisa hanggang marating natin itong pinaka-endpoint ng Marilaki Highway. Sana po nagustuhan ninyo yung mga tanawin na aking naipakita sa inyo. At sana samahan nyo ako palagi sa ating ginagawang paglalakbay at pagpapakita ng ganda ng Pilipinas gamit po ang ating motorsiklo. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda po ng Pilipinas, magmotor lang tayo. Kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure.